tayo iti aramid tayo dati nga order. Kat irugi tayo, start tayo iti opening prayer. Sige, let's pray kakabsat. Thank you, Lord, for this night, O God. Thank you, Lord, iti kinaimbag mo, Lord God, iti biyag mi, Lord God. Hallelujah. Patuloy da ka nga idaydayaw, Lord God, itantanok, Lord God. Hallelujah. We praise your name, Jesus. I welcome your Holy Spirit in this place. Hallelujah. Lord, as we continue this service, Panginoon, samahan niyo po kayo, Panginoon, sa aming serbisyo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. We pray, Lord God, that your Holy Spirit will move in this place, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At sa mga magagamit, Panginoon, we pray, we ask your anointing, Panginoon, to flow, Panginoon, in their life, Panginoon. Hallelujah. Let your words, so God, na pong maririnig, Panginoon, ay magsilbing gabay po namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. And we pray, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy na pumasok po sa aming mga puso, Lord God, and may pamuhay po namin, Panginoon. And Lord God, be with us, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Ganoon din po, Panginoon, kung sino man, Panginoon, yung maabot, Panginoon, ng life namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. We pray that you will touch them, Panginoon. And Lord, as we worship you this night, Panginoon, let your spirit flow in this place, Lord God. We continue to worship you and adore you, Panginoon. And Lord, we give you all the glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi nga po sa ating lahat, mga kapatid. So sa gabing ito, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Truly that God is good. Amen. Hallelujah. Na walang imposible sa ating Diyos. Amen. Amen. Can we clap our hands for Lord God? Lord, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Sa hirap, sa tingin mo, Hirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. sa hirap, Sa tingin mo, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. hindi
Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. At ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng mga niya. Maragas ang pagpapalang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga Tulad, di mo silangan saan man napunta. Maragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Rumaragas ang pagpapala ay aking Nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Ilaga at tulad, di mo silangan saan man napunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala. ay aking natanggap na. Hallelujah! Thank you, Jesus! Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na aming natanggap sa buong linggong ito, Panginoon, Jesus. Thank you, Jesus, for this opportunity again, Lord God, na kami nagtipon-tipon muli sa iyong sambahan, Panginoon, Lord God, to glorify your name, O Jesus, to praise you and worship you, O Lord God. Lord, thank you, Jesus, for protection, Jesus. Hallelujah, sa buong linggo, Panginoon, Lord God, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, Jesus. Lord, wala. Ikaw ay sapat na, Panginoon, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let us continue to worship our Lord God. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging ang awitan, ikaw lamang. Saan pa ikaw? Ikaw Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. May suliranin man,
magsampa kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan. Ibig mo noon, ibig mo ako noon, inibig mo ako noon, Ama. Yes, oh God, hallelujah. Tunay nga ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa walang humpay na pagmamahal sa amin, oh God. Lord God, maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin, Lord God. Naway tulungan nyo kami, Panginoon, na mapanghawakan, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami narito ngayon, Lord God, upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon, at makinig ng iyong mga salita, Lord God. Hallelujah, Lord God, maraming salamat sa kalakasan ng bawat isa sa amin, Lord God, na ibinigay mo, Lord, upang makarating kami dito, Lord God, sa bahay-sambahang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, prepare our hearts, oh God. Hallelujah, Lord God. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga tainga, ang aming mga puso, Panginoon, na siyang paglalagyan ng iyong mga salita, oh God. Hallelujah, Lord God. Bless the people, oh God, na narito ngayon, Panginoon, at sa mga nakatutok online, Lord God. Hallelujah, Lord God. Bless our hearts, oh God, Panginoon, na siyang tatanggap ng iyong mga salita ngayong gabing ito, Panginoon. At kahit kailan, Lord God, ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah, sa pagmamahal, sa pagpapala, oh God. Hallelujah, sa iyong proteksyon, oh Lord. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang siyang aming pinaglilingkuran na Diyos na buhay, oh God, na siyang you are true on your words, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, sa iyong mga pangako sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Sinong nagagalak ngayong gabi na narito ngayon? Amen. Diba? Because hindi natin nakakaligtaan na dumalo pa rin sa gawain ng ating church. Amen. Na hindi lamang bawat Sunday tayo nagkikita-kita, pero may nakalaang oras tayo para sa ating Friday service, di po ba? At magandang gabi rin sa mga nakatutok online. In behalf of Pastor Anida Caranay, I am greeting you. Good evening, and God bless us all sa mga nakikinig ngayong gabing ito. At yung ituturo ko ngayong gabi ay patungkol sa paglapit natin sa ating Panginoon. Kumbaga yung pananalangin po natin. Kapatid, gaano ka ba kadalas mag-pray? 3 times a day? Breakfast, lunch, dinner? Or kaya mo yung 10 times a day? Di ba? Pero baka siguro, in this generation kasi, ilan na lang yung nakakatagal sa panalangin. Tama o mali? Yung iba, 5 minutes pa lang inaantok na. Pero isipin natin or tingnan natin yung mga tao noon, nung panahon ng Old Testament, yung pananalangin talaga nila, talagang lumalagpas pa yan ng ilang oras, di ba? Believe din ako sa mga Koreano. Jagay Koreano ko talagang nagkuada nga kararag 3 hours, 4 hours kasi jay pa nagkararag da. Lagi ito nga Koreano. Siyempre data yung Pilipino kat hantay mat ko magpaabak, di ba? Ayun,
Itingnan natin sa buhay ni David, mga kapatid. Kasi David experienced how God responded to his prayers. Alam nyo ba na si David nananalangin siya 7 times a day? Or nagpupuri siya sa Panginoon 7 times a day? Kaya tayo day, 7 times a day. Amen? Basahan tayo, Psalms 119 verse 164. Sabi dyan, 7 times a day I praise you for your righteous laws. That time kasi, yung context niya ni David, siyempre, ada ititibiyag na, tugtugisan da Saul. But nagawa niya pa rin magpuri sa Panginoon 7 times a day. Amen? So yung topic ko ngayong gabing ito is the 3 promises of God when we call upon His name. Na-experience nyo kadi kakabsat, Jay, kararag tayo nga kararag, awag tayo nga awag, but yung mga kasagutan na hinihintay natin hindi pa dumarating. May time na ba na ganon, mga kapatid? Siya kada. Ngaman ko bagbagan nun niya. So, yung teksto natin is makukuha sa Psalms 91, verse 15 to 16. Sabi dyan, He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Yan yung isa sa mga salmo ni David na sinabi ng Panginoon dyan sa verse 15, He will call on me and I will answer him. So, dyan pa lang may assurance na sasagutin ng Panginoon kapag tayo ay tatawag, lalapit sa Kanya. Amen? At yung isang promise ng Panginoon kapag tayo ay tatawag sa Kanya is His promise to answer. Jeremiah 33:3, sabi dyan, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Amen? Sabi ng Panginoon dyan, call to me and I will answer you. Naranasan nyo ka din nga timawag kayo iti kamamuyo kuthan na kayo sinungsungbatan. Di ba kasla iti-rik na, di ba? Siguro mga 10 missed calls, awan pa lang ti sungbat na. But the Lord, sabi dyan, call unto me. Sigurado sasagutin ng Panginoon yung pagtawag mo sa Kanya. Amen? At ipapakita niya yung mga bagay na hindi mo inaasahan, di ba? Kapag pinapanalangin mo na magkaroon ka ng or makakain lang kayo ng 3 beses sa isang araw pero binigay niya pala ay magandang negosyo. Yun yung mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay mo, di ba, kapatid? So, example dyan ay si Moises. When the Israelites were in the desert for 3 days, nag-stay da iti 3 days, amuyo gamin, so nga nagbayag da iti wilderness da iti Israelitas, iti ugali da iti reklamador. Di ba? Nagreklamo da, imbis nga 40 days lang kumanga panag-travel da kat dimanon da 40 years, gasang nga iti jay. Siguro nagpuraw da bubuok ni Moisesan, kina-stress stress na iti kadagiti Israelitas, di ba? And sabi diyan, basahin nga natin Exodus 15:24 to 25. Kasi doon sa desyertong iyon na kanilang pinag-istayhan ay danumket na pait, tiraman na. Kaya't mga uminom tinapait nga danom. Ambot nga kape. Bagno kape di jay mabalin pa, di ba? Danom, nagpait. Kat dagito nga Israelitas kat complain. Diba inikan lang nga ron ni Apo iso da itimana nga kasla kada tawag na to yan. Di kasla kananda itinal daw aldaw. Kat nagreklamo daw tanta pa ngay panaymot lang manan Apo. Diba no kada tayo kumakat. Apeta panaymot lang inna po yan na umala si daanan. But dagito gamin nga Israelitas handa ngay nga tawag na diyan grateful da ko no nya ti maited kanyada. So nga kanayon da nga agkum-complain. Kuna na verse 24.
Then the people complained, ayan, and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. Na di panagawag ni Moses dita kiniapo nga tanong maikandalaang iti inumunda. Diba? So yung panalangin ni Moses sa Panginoon ay nagkaroon ng kasagutan, di ba? Naanseran nga sigod. Instant. Nga nagkaroon da iti danom nga inuman, di ba? Imagine tayo gamin kat 3 days da nga nag-stay jay kat awan iti danom nga inuman da. Kat nagrigat mat, di ba? Da tayo pa lang manulang nga minutos kat makain-inom tayon, di ba? Nagrigat ti awan ti danom na. So, we can relate mo kadagiti nga Israelitas, di ba? Iti experience da nga 3 days nga awan ti mainum da nga danom. Ada iti danom ngam napait ti raman na. So we can makita tayo dito kakabsat iti panagsagot or ti answer ni Apo kadagiti or iti prayer ni Moses. Di ba nga inikan na iti danom nga mainom dagiti nga Israelitas. So makita tayo iti kakabsat nga no awagan tayo ni Apo kat sigurado nga sungbatan na tayo kakabsat. Regardless kung ano yung pinanalangin natin, regardless yung ano yung magiging kasagutan ng Panginoon sa atin. Amen. At pangalawang example naman dito is yung kay Hana. Amo tayo ni Hana kakabsat. Nga ni Hana, dati iti istorya na ni Hana kat asawa ni Elkana. Kat ni Hana gamin, kat baog hanga makaanak. So, dati nga babae, kat pirmi iti karkararag na kakabsat. Pirmi iti karkararag na nga, Lord, ikanak kumati anak. Gamin, insarado, nung mabasa tayo di buong nga chapter na dita, chapter 1, 1 Samuel chapter 1, kat talaga nga sinaraan ni Apo J. womb na, J. natawag na dyan. Basta di pagkuan na, di pag womblatan. So yon yung mga or yung panalangin ni Hana ay dininig ng ating Panginoon. Amen. Na binigyan niya ng anak si Hana. May kasagutan din sa kanyang panalangin, mga kapatid. 1 Samuel 1:10 sabi diyan, Hana was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Na talagang umiyak si Hana, iniyak niya sa Panginoon na siya ay magkaroon sana ng anak. Di po ba? Na I believe na yung mga kababaihan ay parang dream nyo din na magkaanak, di ba? Na magkaroon kayo ng anak. But dito ni Hana gamin kat baog ang makaanak kat asla kwajibirik na as angko mamay ko as a woman siguro, as a woman kat kasla ma-degrade j position na nuhan so nga makaanak in that time, di ba? Nuhan nga maikan ti anak j asawa na, di ba? Oo, dakkel nga banag di jay in that time. So but the Lord, sabi dito 1 Samuel 1:27, I asked the Lord to give me this boy and he has granted my request. So it has the assurance, may assurance tayo na kapag tumawag tayo sa Panginoon, kapag humingi tayo sa Panginoon, sigurado ito ay kanyang iga-grant yung mga request natin, mga kapatid. At alam nyo ba na ang anak niya ay si Samuel? Diba? Prophet Samuel, siya yung nag-anoint kay Haring David na pinagmulan ng salinlahi ng ating Panginoong Hesukristo. At malaki yung naging role ni Samuel sa Old Testament, mga kapatid. So that simple nga panagkararag na ni Hana kat naikan isuna iti maysa nga anak kakabsat. And the third one is the Lord promised to answer when you pray. Isaiah 58:9. Sabi dito, then when you call,
the Lord will answer, "Yes, I am here." He will quickly reply. Amen? Naranasan nyo ka din kakabsat, Jay, nag-chat kayo, tapos sininzone na kayo lang. Ouch, di ba? Parang makapatirik na diya eh. But when you call to the Lord, may assurance na siya ay sasagot agad-agad. Diba sabi niya, "Yes, I am here." He will quickly reply. Amen? At sabi doon sa may Isaiah 65:24, "I will answer them before they even call to me." So imagine that na bago pa lang tayo tatawag sa Panginoon, may kasagutan nang nakahanda para sa atin. Sabi yan, Isaiah 65:24a, "I will answer them before they even call to me. While they are still talking about their needs, I will go ahead and answer their prayers." Amen. Malagip ko dato yung testimony ni Pastor Viel, di ba? Nga imbaon isoda nga bumaba dito yung nagilian. Kat isoda kat na sanay dan dyan ti bagyo, di ba? Jibiyag bagyo. Nga maibaon soda dito yung nagilian. But ito yung promise ng ating Panginoon sa kanila na I will go ahead and answer their prayers, 'di ba? Na-provide na lahat ng kanilang mga pangangailangan, 'di ba? Yung tanging gagawin na lang natin is i-claim yung mga para sa atin, 'di ba, mga kapatid? So, bago pa tayo manalangin, dapat lang yan ti panunot tayo, puso tayo jay ikararagtay kumakat amuna ni Apo no nya dagay kasapulan tayo kakabsat. Amen. At it will surely na masasagot yung ating mga panalangin. Amen, amen. So, yun yung unang promise ng Panginoon na siya ay sasagot kung tayo ay tatawag sa Kanya. Pangalawang promise niya is He will protect us from any evil. Sabi doon sa may text natin kanina, "I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him." So, kapag tayo nangangailangan ng tulong, ay nandyan lang Panginoon, nasa atin ng Panginoon, kasama natin siya upang ma-overcome lahat ng mga bagay. But He will protect us from any evil. Unang-una, in times of trials. Deuteronomy 20 verse 1. "When you go out to battle against your enemies and see horses and chariots and people more numerous than you, do not be afraid of them, for the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt." Sabi dito, when you go out to battle, naniniwala ko lahat tayo may battle sa buhay. Di ba? Hanla nga ay physical, kundi in spiritual, mga kapatid. May mga battle tayong kinakaharap. Diba? And see horses and chariots and people more numerous than you. Mas maraming, yung number nila ay mas marami kaysa sa sayo. But sabi dito, do not be afraid of them. For the Lord your God is with you. So lahat ng ating mga kinakaharap na battle, mga kapatid, lahat ng mga kinakaharap nating trials, ay nandyan ang Panginoon upang tayo ay samahan, tulungan, bigyan ng lakas upang maharap ang lahat ng mga ito. Mga kapatid, di ba? Yung kuna naman ito, more than numerous than you. Wag naman tayo yung mga maghahamon sa labas na, sinong matapang dito? Kasama ko ang Panginoon. Wag naman ganon. Di ba? Ang sabi kasi dito is, yung battle mo in spiritual, yung hindi mo kayang i-handle ng mag-isa ka lang. Na tutulungan tayo ng Panginoon upang ma-overcome tayo kakabsat dagiti nga trials. Amen? And the next one, He will protect us from any temptations. 2 Peter 2 verse 9. Sabi dito, "Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment." Marami namang temptasyon dito sa mundo. Adoy nagkalat nga temptasyon.
Ito'y lubong, kakabsat. But the Lord is here with us to help us and protect us from these temptations, di ba? Lahat naman tayo, walang exemption sa temptasyon. There is no one is exempted in temptations. Even Jesus himself was tempted by the devil sa Matthew 4. Alam nyo ba yung number 1 na temptasyon dito sa mundo? Ano, may idea kayo? Number 1 na temptasyon dito sa mundo, pagkain. Di ba? Scroll ka, ay so sa dati food vlog, malutong na crispy pata, kasta-kasta dapat di kutsilyo. Talaga nga ipadangag na mga malutong, di ba? Tas no, buy-buyam ka, kasla makasidsida ka, matiklitsyon kawalin niya. Tas no, di kas isaw-saw da pa di enti anagado nga sili na. Agkatay ka pa eh. Ito yung, kasi pag binasa natin Matthew 4, yung unang temptasyon ng kaaway sa ating Panginoon is patungkol sa pagkain. Kasi that time, Jesus is, nagpa-fasting siya in 40 days. Naka-fasting siya dyan. Tik ko na ni Satanas kanya na, aramidam nga bato, aramidam nga tinapay, day tanga bato. Tayo sutik kanam, kuna na. But the Lord God, sabi niyan sa Matthew 4, verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Na hindi lamang physical na tinapay, physical na pagkain na bubuhay tayong mga tao, kundi nabubuhay tayo sa kanyang mga salita. Yung ating spiritual, dapat nating pakainin ang ating espiritu, mga kapatid. Na bakit nga ba na-tempt or tinempt ng kaaway ang ating Panginoong Yesus? Ang kasagutan dyan, tanong mapanaknakan, ada iti, or mapanaknakan nga iti sasao, iti apo, iti manglaban, kadagitoy nga temptasyon, kakabsat. Diba, inusar na iti sasao ni apo, tanong ma-overcome na iti dayta nga temptasyon, kakabsat. So, tayo rin mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita, kayang-kaya nating harapin ang mga temptasyon na yan basta tayo ay deeply rooted sa kanyang salita, mga kapatid. And also, He will use, letter C, He will use other ways or people. Yung example dito ay kay Joseph, mga kapatid. Ni Joseph nga, inlako dagiti kakabsat na. Diba? Inlako da, tas pinarang na pa nga natay iso na. Kat, data kayam nga time, kat ada iti plano ni Lord kini Joseph. Nga, dumtang to gamin, i-shortcut ko lang, di pa nag-istorya, dumtang to gamin, di famine, or di pa nagbisin, iti buo nga Egypt. So that time, ni Joseph, kat nagbalinso na nga gobernador, kat so natin nagplano no nga ma-overcomean iti dayta nga sumangpot nga famine. Kat di ay kakabsat kat na dagiti pamilya na iti family na kat handa nga nagbisin kakabsat, di ba? Na may plano ang Panginoon na para hindi magutom yung kanyang pamilya. Sabi doon sa may Genesis 45 verse 7. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Dito kasasao ni Joseph dito di pamilya na. So, hanga kinita ni Joseph di ay as a negative nga dimtang itibiyag na. Kundi kat nag-look forward suna kuna na God has sent me ahead of you. Na pinadala ako ng ang Panginoon kasi may plano siya para sa akin, para sa inyo. Kakabsat. So, that is second, He will protect us from any evil. At pangatlo, sabi dito, yung promise ng ating Panginoon kapag tayo ay tatawag sa Kanya, He will satisfy us. Verse 16 sa Psalms 91, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. He will satisfy us, kakabsat.
Kasi, datayo nga tattao kakabsat kat marahil sa mga iba, di handa pulos nga masatisfy no niya iti biyag nga ada kadakwada kakabsat. Naranasan nyo ka din, di makain-inom kayo launay, iminom ka ti danom, uray nagado ininom mun, kat kaslahang ang kapay nga napnek. At di time nga kasya, di ba? Makain-inom ka, nagado, may sa picture siguro na inom mun, kat ham kapay lang nga napnek. But dito kakabsat kat iti material nga banag dito lubong kakabsat kat it will never satisfy our life, mga kapatid. Only God can satisfy us. Unang-una, He can satisfy our soul. Psalms 107 verse 9, sabi dyan, "For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things." He will satisfy our thirsty in His Word. He will satisfy our soul by His presence, mga kapatid. Na awan pulos tin material nga banag nga makapnak iti kararwa tayo, kakabsat. Kundi ni Apo tayo nga Heso Kristo laang, kakabsat. The next one is He will refresh us. Isaiah 58:11. "The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring." Bakit nga ba nai-relate sa tubig ang ating Panginoon? Because He is the living water, kakabsat. Na He is the only who can satisfy our souls and our spirit, mga kapatid. Nga awan iti sabali nga banag na materialan uray tao nga makapnek iti needs tayo, kakabsat, iti kararwa tayo, iti espiritu tayo, kakabsat. So, paano nga ba masasatisfy ang ating kaluluwa, ang ating espiritu? By reading and studying His Word, mga kapatid. Kasi paano nga naman natin malalaman yung mga pangako niya sa atin? Paano natin malalaman yung panlaban natin sa mga evil kind or any kinds of evil spirits kung wala tayong alam sa kanyang salita? Di ba? Tinetempt na kanti jablo ko nang palang Jesus wept. So lang ti ammum. Jesus wept. "In the beginning, God created heaven and earth." Hindi naman siya panlaban. But if we read His Word, malalaman natin kung ano-ano yung mga panlaban natin or yung magiging protection natin sa ating kaaway. Amen po ba? So that is the three promises of God when we call upon His name. His promise to answer, He will protect us from any evil, and He will satisfy us. Amen. So whether our prayers are answered or not yet answered, let us not stop praying, mga kapatid. 1 Thessalonians 5:17, sabi diyan, never stop praying. Napakasimpleng or napakaiksing salita pero malaman yung kanyang meaning na never stop praying. In times of trouble man, or addaan ka man, or awanan, never stop praying, kapatid. Na dyan ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na mag-rely sa Kanya. Total reliance unto Him, kakabsat. Because prayer is the only way of communication to God. And when we pray, have faith in your prayers that God will hear them at huwag tayong magsawang tawagin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi doon sa may Romans 10:13, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Na lagi nating tawagan ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag tayong magsawa na manalangin, mga kapatid. Nang runa tatta, kakabsat, testimony lang, no, anyo pa amo ni mamakat adayaso na di hospital tatta. Bimaba ka no iti blood, hemoglobin na. So, in this time na kailangan ng ating pastora ng panalangin, tayo manalangin, mga kapatid. Amen.
So that is my topic for tonight, kakabsat nga. His promise, 3 promises of God when we call upon His name, mga kapatid. Tayo tumayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, God, sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat, Lord, because you have given us the assurance, Panginoon. You have given us the faith, O God, to believe, Lord God, that your word is true, Panginoon. Na hindi ka nagbabago, O God. Kung ano yung sinabi mo noon, Lord God, eh siya pa rin yung tutuparin hanggang ngayon, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw po ang Panginoon, ang siyang sumasagot ng aming mga panalangin, O God. Lord God, na hindi kami magsasawa, Panginoon, na tawagin ang iyong pangalan, Lord. Hindi kami magsasawa na lumapit sa iyong harapan, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon. Kami nagsusuma mo, Lord God. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang sumama sa amin, Lord God, ngayong gabing ito, Panginoon. Let your Holy Spirit, Lord, be within us, Panginoon. Huwag mo po kaming pabayaan, Lord God, sa lahat ng mga temptasyon, sa lahat ng mga problema dito sa mundo, Panginoon. But Lord God, you are the one who is helping us, O God, to overcome all of this, Panginoon. Give us the strength, Lord God. Protect us, Lord God. Hallelujah, sa lahat po ng aming mga gagawin, Lord God. Sa lahat po ng aming mga plano, O God, kinukumit po namin sa inyo, Lord God. Ang lahat po ng mga activities ng church na ito, Panginoon, hallelujah, ang aming Friday services, ang aming prayer gatherings ng every Saturday, Lord God, Sunday service, Lord God, ang aming mga cell groups, Panginoon, hallelujah, tulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng kalakasan, O God, upang magawa po namin, Lord God, ang siyang naiatas sa amin, Lord God, na mga gawain ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God, bless this church, Panginoon. Hallelujah, na siyang ginagamit mo to reach out the people, Panginoon, na siyang nagugutom ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Help us, O God, na matulungan, Lord God, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God, na mai-share namin, Lord, ang mabuting balita, ang mabuting salita, Panginoon, na nanggaling sa iyo, Lord God. Hallelujah. Na makilala nila ang Panginoong Jesucristo, Panginoon, na bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, O Lord, dahil ikaw ang siyang Panginoon na nagliligtas sa amin, Lord God, sa lahat ng aming mga battles, Lord God, sa lahat, or iniproprotektahan mo kami, Lord God, sa kapahamakan, O God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord God. Ikaw po ang siyang aming itinataas, idinadakila, pinasasalamatan, O Lord God. Hallelujah. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ang aming pastora, Nida Karanay, Lord, na nasa hospital ngayon, Lord God. Panginoon, dalangin ko, O God, na tanggalam isuna, Panginoon. Hallelujah. Hawakan mo apo isuna. Babaan iti imam nga managmilagro, Panginoon. Hallelujah. Or miracle mighty hand, O God. Touch her, Lord, in Jesus' name. And Lord God, bigyan mo siya ng kalakasan, Lord. Hallelujah. Good health, O God. Hallelujah. In the name of Jesus. Na mag-normal lahat, Lord God, ng kanyang mga vitals, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we believe, O Lord, na kaya mong pagalingin ang lahat ng mga sakit, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. In the name of Jesus. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga pastor, Pastor Trofimo Estigoy, Lord God, na naway, Panginoon, kalakasan pa, O God, ang igawad mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Lord God, hallelujah. No niya man nagiti saksakitin na, O Lord. Hallelujah. Agasam isuna. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. O apo ni Pastor Benito Espanya, Lord God. Hallelujah. Panginoon, ang mga pastors namin ito, Panginoon. Hallelujah. Papigsam pa isoda, O God. Tanong makapagserbida pa ikin ka, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord God, nga nasaya at nga salon na to, apo ititid mo kanya, the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah, nga makaduami pa isuda, O God, nga agserbiken ka, O God, makaduami pa isuda, Lord God, nga agdayaw ken ka, Panginoon, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw, Panginoon, ang siyang sumasagot ng aming mga panalangin, O God, hallelujah, Lord God, na may kasagutan ka na po, Panginoon, na nakahanda sa lahat ng aming panalangin, Lord God, sa aming mga requests sa iyo, Panginoon, hallelujah, not only in the material way, Lord God, Panginoon, but also in the blessings, Lord God, of our lives, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa aming sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoon ang siyang tunay na nagbibigay lahat ng mga pangangailangan natin? Hindi po sa atin ang Diyos po ang nagbibigay, kaya karapat-dapat lang na ibigay po natin yung para sa Kanya. Gaya po sa mensahe ni Pastor kanina na Pastor Val, sabi po niya si Lord ang nag-provide sa mga Israelites para na magbigay ng mana, makakain nila kasi ilang years po sila sa deserts. Ang Diyos po ang nag-provide sa kanilang pagkain. About kay Hannah naman, si Lord din ang nagbigay ng anak. Kasi yun po yung talagang prayer ni Hannah. Tayo rin po, marami po din tayong mga prayer na kahilingan sa ating Panginoon. Sabi po sa kanyang salita, whatever you want to, yung tawag na, yung yung kahilingan mo, believe that you receive it and it will be yours. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon, trust God, at ibigay din po natin yung para po sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Lord, na ipinagkakalob mo sa bawat isa. Salamat, Lord God, dahil Ikaw po, Panginoon, yung aming provider, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord God, binibigay mo, Panginoon, yung mga pangangailangan ng bawat isa. And Lord God, you deserve, Lord God, na Lord, ibigay din namin yung karapat-dapat sa iyo, Panginoon, at Lord God, tanggapin mo po, Panginoon, yung aming mga tithes and offering, Panginoon, para sa iyo. Lord, Ikaw po yung Lord mapapurihan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. At Lord, Ikaw po, Panginoon, yung magbigay, Panginoon, ng mga pagpapala, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon, na patuloy, Lord God, na nagtitiwala sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Praise God. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Dumadami ang Friday service natin. Amen. I pray na nanonood si Pastor Anida. Alam mo, bago tayo mag-pray, isang tumatak sa akin yung Genesis 45:7. Ilagay mo nga yan, Brother Raymark, before we will pray. Yung Genesis 45, yung sinabi ni Pastor Bal kanina, Genesis 45:7. Sabi niya, but God sent me ahead of you to preserve for you a remnant of the earth. NLT. Maganda yung sa NLT. Lagay mo sa NLT. Thank you. Yan. God has sent me ahead of you to keep you in your families alive, to preserve many survivors. Alam mo, isa nagrema po sa akin. Sino po dito natutuwa na born again kayo? Naligtas kayo? God sent you first. So your family will be safe. Si Joseph in famine. Pero sa atin, we are saved because our family will be saved because of us. Kaya dapat nananalangin tayo na tayo mismo natutuwa na mahirap man mag-isa.
Nasubukan niyo ba yon? Ang hirap mga nalangin na, at alam ko sino dito gusto makasama nilang pamilya nila sa loob ng church. Amen? Gusto niyo ba yon? Amen? Do not give up in praying your loved ones. Si Joseph, nagdaan pa ng mahirap yan. Madaming pagdaanan niya bago siya nakasama ulit yung pamilya niya, bago naligtas yung mga. But unti-unti, God is faithful. Sino po dito, unti-unti, nandito na sa loob ng church yung family nila. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Yung dati pinagpipray mo, nandito na kasama mo. So God has sent us ahead to keep our family alive and to survive their souls. Amen? Kaya, God will use you. Sabi mo sa katabi mo, God will use you. Kaya in prayer, iyan ang iiyak nyo sa Lord. Ano sabi kanina doon sa word? Ano sabi kanina doon sa kay Pastor Bal? Sabi niya, Moses cried out. Si Hannah, he crying bitterly. Kayo ba? Nasubukan niyo nang umiyak sa Panginoon? Magpakatira pa sa Lord, you're cried bitterly, yung wala kang pakialam, na tumutulo yung yung mga uhog, lahat na, wala ka ng pakialam. Because that's how we pray to the Lord. At sabi niya, sa 1 Samuel 1:28, ito, bago tayo mag-pray, gusto ko po sa inyo na makita, idagdag sa ano ni Pastor Bal. Yung 1 Samuel 1:28. Ito yung pangako, ito ang prayer ni Hannah. Sabi, now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord in his whole life, and they worship the Lord there. Inalay ni Hannah si Samuel. Ialay nyo ang pamilya at buhay nyo sa Lord. That's the very, very good thing that you would pray to the Lord. Because God will answer if you offer your life to the Lord. Amen. Parang ayaw nyo. Parang nakakatakot yun. Hindi porket in-offer mo yung buhay mo, magpapastor ka. Okay? That's the wrong thinking. Ibig sabihin nun, you will be set apart. Makakaiba ka. Sa buong salinlahi ninyo, ikaw mismo mabubukod tangi yung pamilya ninyo. It will be an example. You will be a first fruit for your family. Alam niyo bang may mga ganon, may mga first fruit. Pag ikaw ang unang na born again Christian sa family mo, ibig sabihin you're the first fruit. Ang aking asawa, he's the first fruit. Kaya doon namin napansin. Pero pag ikaw ang first fruit, may mga battle. Kasi ikaw ang unang bunga. Amen? And I want to remind ang magkapatid na Karanay, alam nyo kanina, God spoke to me, the Holy Spirit spoke to me. Magbabantay kayo kasi kayo ang gagamitin sa pangangaral. Ngayon, the enemy is doing something to discourage you. But don't be afraid. Sabi nga ng word. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? And the common denominator ng pinag-usapan ng sinabi ni Pastor Bal, it's, sinong pinagpipray nila? Kanino sila nagpipray? Hindi sa santo, kundi sa Diyos. Amen. That's their common denominator. Amen? Kaya, yung sabi rin kanina sa Deuteronomy 21, people are more numerous than you. Di ba pag may problema tayo, laging ang tinitignan natin parang ang laki ng problema sa atin. But when you pray, it will become small. Okay? So tayo lahat. Praise God. So the Word of God is the antidote. Amen? You are set apart. Pwede ba yan? Pag-pray natin ngayon, bago tayo matapos yung ating mga pamilya. God sent us here. May purpose yung nakilala mo si Lord. Amen? Huwag kayong selfish na hindi kayo lang makapasok sa langit. Mas masaya makita natin sila doon. Para sabi niyo sa mga ngaral, alam mo, ang sarap daw sa langit pag yung may sasalubong sa'yo, alam mo, uy, buti na lang, dinala mo ko sa church, pinakilala mo si Lord sa akin. Amen? So keep on praying those to your loved ones. You're the first fruit. Your life has a purpose. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah, Father God in heaven, we thank you, Lord, for your word. Lord, first of all, we thank you that we have your word, Lord, as an antidote to all the temptation that we have today. Lord, I thank you that you will continue, Lord, to pour out your Spirit upon Pastor Bal, Panginoon, upon the Karanay family. Lord, cover them with your blood. Lord, we pray for Pastor Ani that na hindi siya magtatagal sa ospital, Panginoon. Lord, send people that will help her, Lord,
ang mga doktor, ang mga nurses, Lord God. And Lord, we plead the blood of Jesus upon this woman, Lord, upon our pastora, Lord God. Lord, we cancel every untimely death. We cancel everyone, Panginoon, everything, Lord God, that the enemy, Lord, is doing upon the Karanay family. I pray for the siblings, Lord, that you will encourage them, uphold them. We uphold them in prayer, Lord. We plead the blood of Jesus upon them, Lord, spirit, soul, and body. And let Pastor Bal, Lord, continue to prosper, Lord, in his calling, Lord, in the name of Jesus. Patuloy kang mangusap, maging buhay ang salita mo sa kanya, Panginoon. Lord, sa mga bagay, Lord, na ginagamit ng kaaway sa pamilyang ito, Lord, winawasak po namin ito sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa mga kapatid po namin, Lord, na nandirito, sa mga nasa live, Panginoon, hanggang din dito sa church, Lord, I pray, and we include even, Lord, our unsaved relatives, ang mga pamilya po namin, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala, Panginoon, sa iyo. Lord, sabi niyo nga po sa iyong salita na nauna po kami, Lord. Alam po namin na meron pong silbi ang aming buhay. Meron pong purpose, Lord, na kami po'y nauna na makilala ka namin. Lord, we pray for them. Lord, when sins abound, grace abounds, O God. Lord, sa panahon na sila nagkakasala, Panginoon, ingatan mo sila, Lord. I pray that your Holy Spirit will convict them of the wrong things that they are doing, Lord. And Lord, we pray that you will draw them near to your presence, O God, that they may see your goodness, Lord. And I pray, Panginoon, na ang bawat kaluluwa, bawat kapatid ko na nandirito po sa tahanang ito, Lord God, na makita ang bunga, makita, Panginoon, Lord, ang pananalangin po namin. Lord, we pray, and you said in your word, Lord God, that we will see, and you will answer, Lord, the things that we would pray, Lord God. Hindi pa man po namin hinihingi, Panginoon, dahil alam mo na, Lord, ang aming hinihingi at kailangan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. We pray for your faithfulness. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na tumutugon. Panginoon, hindi po kami magsasawang manalangin. Hindi kami magsasawang maniwala, Panginoon. Hindi kami magsasawa, Lord, na itaas ang bawat concerns po namin sa iyo. For you said in your word, do not be anxious about anything, but instead pray for everything. And the peace of God that surpasses all understanding that will guard our hearts and our mind. Lord, protect us, that we may walk in power, that we may walk in faith, Lord God. We thank you, Lord. We give back all the praises, all the glory to you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody will say, amen and amen. God bless everyone. See you Sunday. Amen. 9 na tayo ng Sunday, hindi na tayo 8. Praise God. Hallelujah.